Hi everyone, in this part is i-discuss natin ang iba't ibang market or financial markets. So sa mga yan, pwede tayo mag-trade sa mga yan. Pero bago kayo mag-trade sa mga i-discuss natin na financial markets or mga trading markets, is kailangan nyo munang maintindihan kahit simple kung ano ba ang mga yan. So unahin na natin ang stocks. Okay, explain natin in simplest way kung ano ang stocks. So for example, meron kang favorite store or company, let's say Jollibee, then gusto mo kung ano yung binebenta nila, yung produkto nila, at then sa tingin mo, yung business or yung company nila is magiging maganda ang performance sa mga susunod na taon. So, pwede ka maging part owner ng Jollibee. Okay, so bibili ka ng shares nila or ng stocks. For example, pupunta ka muna sa trading platform na gagamitin nyo for stock, which is i-discuss din natin yan sa mga susunod na part. Pupunta ka sa trading platform, pupunta ka sa stocks, then bibili ka ng shares nila. Okay, so once na maging part owner ka na nun or bumili ka ng shares or ng stocks, is magiging part owner or magiging shareholder ka na ng company. Okay, so yung ibang company, nagbibigay sila ng dividends. So, ganun yung stock market nagwo-work. Kumbaga, kumbaga, imagine nyo may pizza. Parang bibili ka lang ng isang slice ng pizza ng buong company na yun. Okay? Parang magiging part owner ka na ng company na yun. Okay? So, ganun yung stock market. So, pag mag-trade ka ng stock market, syempre, i-aim mo na makabili ka sa mababang price ng stock. Then, once na tumaas na yung stock, so, pwede mo siyang ibenta. Okay? So, ganun yung stock market nag-work. So, next naman is bond. Explain natin in simplest way kung ano yung bond. If merong company na need ng pera to grow, is hindi sila manghihiram ng pera sa bangko. Manghihiram sila sa atin. So, kapag bumili ka ng bond sa company, para mo silang binigyan ng loan. Okay, for example, nag-promise sa'yo yung company na ibabalik nila sa'yo yung pera mo in certain period of time. So, yung ibang term doon sa bond or yung ibang term sa certain period of time kung kailan nila ibabalik yung pera mo, ang tawag doon is maturity. So, sa maturity na yon, kasama na doon yung pera na ibibigay nila sa iyo na extra. So, let's say after 5 years, okay? So, yung extra na yun, ang tawag doon is interest, okay? So, bigyan ko kayo ng isa pang example. So, for example, bumili ka ng bond sa isang company for $100. And yung maturity ng bond is 5 years, okay? Para mabalik yung 100 mo, mag-aantay ka muna ng 5 years. Pero, sa 5 years na yun, let's say may interest na 5%. Okay? So, during sa 5 years na yon, every year may marireceive ka na $5. Okay? So, pag natapos na yung 5 years na yon, mababalik na yung binigay mo na $100, which is yung investment mo. So, ang tawag doon, maturity. So, after nung 5 years, mababalik na yung $100 mo plus yung interest per year. So, ang total na marireceive mo kung meron silang 5% interest per year is total na ma-receive mo is $125 na. So, ang bonds is win-win situation yan. Matutulungan mo yung company na mas mag-expand pa or if tama yung pagkakaintindi ko kanina, may nakita ako sa YouTube na SM ata, hindi ko sure, nag-raise na naman sila ng bond, almost 35 something million ata, pa-correct na lang ako if tama. So, ganun siya nag-work. So, para makapag-expand pa sila ng mga SM is mag-raise sila ng bond, then yung pondo na yun ay yung gamitin nila na pampatayo ng SM, then meron tayong 5% interest. So, kumbaga win-win situation yung sa company. So, matutulungan natin sila na mag-grow or mag-expand yung business nila, then tayo naman is nagkakaroon tayo ng extra money. Okay? So, next naman is Forex. Explain din natin to in simplest way. So imagine nyo, meron kayong kaibigan na nasa ibang bansa. Then yung kaibigan nyo na yon is iba yung pera na ginagamit nila. For example, ikaw, ginagamit mong pera is Philippine peso. And yung kaibigan mo naman is dollar. So nag-trade kayo ng money nyo sa isa't isa, then binigay mo yung pera mo na pesos sa kaibigan mong nasa ibang bansa. Then bibigyan ka din niya ng dollar. So, pag nagpalitan na kayo ng pera from Philippine peso to dollar, trading na agad yun, forex trading na agad yung tawag doon. Okay? So, once na yung kaibigan mo, binigyan ka ng dollar, then kapalit sa dollar na yun is papalitan ka ng Philippine peso, forex trading na yun. So,
Kapag ikaw is nakapag-exchange ng currency to another currency, okay, trading na yun. Okay, forex trading na yun. So, bakit nagpapalit ng pera? Okay, anong reason bakit nag-exchange ng pera, for example, from Philippine peso to dollar? So, yung iba, kailangan nilang bumili ng something sa ibang bansa, so kailangan nilang i-trade yung money nila sa currency ng country na yon. So, yung iba naman is nag-trade ng currency to make profit. So, paano ba kumikita ng pera by trading forex or by trading currencies? So, bibigyan ko muna ulit kayo ng example. So, balikan muna natin yung kaibigan mo na nasa ibang bansa. Binigyan mo siya ng $10 and binigyan ka naman niya ng €8, for example. Few days later, na-notice mo na tumaas ang value ng euro compared sa dollar. Now, if ititrade mo yung euro mo pabalik sa dollar, makaka-receive ka ng more than $10. So, magkakaroon ka na ng small profit. Okay, so ganun nag-work yung forex trading. Okay, so katulad lang ng una kong example sa inyo about sa sapatos. So, ganun lang din siya. Kung nakabili ka ng mababang presyo ng gantong currency, then tumaas yung value niya, pwede mo rin siyang ibenta, then magkaka-profit ka na. Okay? Next naman is commodities. Ang commodities ay ang mga bagay na kailangan natin like food, energy, and metals. Merong special market kung saan pwedeng i-trade ang commodities. Ang market na yan ay tinatawag na commodities market. So sa commodities market, andun yung mga nagtitrade ng wheat, corn, oil, gold, and even electricity. So ganito nag-work ang commodities trading before. So for example, may farmer na madaming wheat pero kailangan ng oil. So maghanap sila ng madaming oil. So para yun sa machine nila. So maghanap sila ng madaming oil, pero kailangan naman ng product na meron sila which is wheat. So pag nag-agree na sila sa condition na magte-trade na sila, na i-trade nila yung wheat to oil. So once na nag-agree na sila, so ayun, trading na yun ng commodities before. So ganun din, katulad ng forex, bonds, and stocks, nagbabago-bago rin yung prices ng commodities. Pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Depende yan kung madaming tao ang may gusto or ilang commodities yung available. So, sa pagtitrade ng commodities, ganun din, bibili ng mababa, ibibenta ng mataas para magka-generate ng profit. Okay, so di ko ata nasabi, part din ng commodities yung gold, silver, etc. Okay, so para aware kayo, baka bago lang sa inyo na yung term na mga nasabi ko, pero gold, ganyan, part yan ng commodities. So, crypto naman, cryptocurrency trading. So, baka mas madami sa inyong may alam about cryptocurrency compared sa stocks, bonds, forex, commodities, tsaka derivatives. So, ang cryptocurrency trading naman is explain din natin in simplest way is imagine yung meron kang special kind of digital money. Ang tawag doon is crypto coins. Ang mga coins na yan is hindi tulad ng pera natin na pwede mong hawakan na nag-i-exist. Okay? So, ang mga crypto coins na yan is nag-i-exist lang sa internet. Di mo sila pwedeng hawakan. Pwede, pero pwede kang mag-collect and trade ng crypto coins sa isa't isa. Pero di nyo nga lang sila pwedeng hawakan. Unlike sa mga nasabi kong, for example, commodities, yung foods, pwede nyo i-trade yan sa iba pang bagay. Okay? Pero, ang cryptocurrency trading is digital money lang siya, hindi nyo siya pwedeng hawakan. Okay? So, hindi talaga crypto coins lang ang tawag sa kanila. Okay? Ang tawag sa kanila, may iba't iba silang pangalan. Hindi lang crypto coins. So, una na dyan syempre si Bitcoin, Ethereum, or Dogecoin. Okay? Hindi lang crypto coins. So, ganun siya nag-work. Katulad din ng stocks, bonds, or forex, tsaka commodities. Yung crypto, tatimingan natin makabili sa mababang presyo tapos makabenta sa taas para makapag-generate ng profit. So, yung sinasabi kong bibili sa baba, bibenta sa taas is kailangan na doon ng technical analysis then iba pang way to analyze the market. Hindi lang siya ganun kasimple. Simple lang siya pakinggan pero mahirap siya. Pero if meron kang structure na sinusunod or trading plan, hindi siya ganun or hindi ka ganun mahihirapan. Next naman is derivatives. So, explain natin in simplest way ulit kung ano ang derivatives. So, for example, may kaibigan kang manghihiram sa'yo ng gamit and nag-agree ka, pero kapalit nun, para ma-sure mo na safe ang gamit na pinahiram mo sa kanya, so, if madadamage man or mawala yung gamit na pinahiram mo sa'yo,
or pinahiram mo sa kanya, yung gamit niya na pinahiram din sa'yo pabalik is gagamitin mo as compensation. Okay? So for example, yung kaibigan mo is may hiniram sa'yong something. So kapalit nun, kailangan meron din siyang ibibigay sa'yong kapalit. Okay? So kumbaga, sabihin natin kaliwaan, siguro ganun yung term, na kapag pinahiram kita ng ganito, ipahiram mo sa akin yung ganito mo. So kapag nasira mo yung gamit ko na ganito, sa akin na lang 'to, sa akin lang 'tong gamit mo, parang gano'n siya nagwo-work, okey? Para mas madali niyo siya maintindihan. Kumbaga 'pag may pinahiram sa'yo yung something, kailangan may kapalit. So sa financial market, tina-trade natin ang derivatives sa stocks, commodities, or currencies. So yun yung mga tinatawag na underlying assets. So for example, ikaw as traders, based sa analysis mo is tataas ang price, pwede ka mag-enter sa market. So dahil sa derivative contract na tinatawag na call option, binibigyan ka niya ng power na maka-entry sa specific price and time. So sa crypto trading is meron tayong website or app na gagamitin para ma-trade natin sila. Then if gusto niyo mag-trade ng crypto sa mababang presyo, then mabenta niyo siya sa mataas, kailangan niyo ng trading website. Okay, so gano'n yung derivatives, kumbaga may kontrata kayong pagkakasunduan para magamit mo yung pera na 'to. Then if ma-loss mo siya, ganito yung consequences something, okay? So di-discuss natin 'yan ng mas malalim in the future once na nasa mga brokers na tayo. So ang gagawin natin ngayon is summarize muna natin kung ano ang stocks. So kapag magte-trade ka ng stocks is kumbaga magkakaroon ka ng part ng company na binilihan mo, okey? Magiging part owner ka ng company na yun. Next naman is bond, is kumbaga magpapahiram ka ng pera sa isang kumpanya. Then magkakaroon ka ng interest per year depende sa, let's say, promise ng company na yun. Let's say sabi 5% per year or 10% per year. So kapag nagpahiram ka ng 100,000, so meron kang 5% per year nun, so meron kang 5,000 pesos per year. Okay, for 5 years, tawag dun maturity. Okay, so ganun yung bond. Kumbaga pinapahiram natin yung mga big companies para makapag-expand pa sila ng mga business nila. So forex naman is makikipag-exchange tayo from one currency to another currency. Commodities naman is magte-trade tayo like gold, wheat, corn, etc. Sa crypto naman is ito yung mga digital currencies, di natin sila nahahawakan, then pwede pa rin naman natin silang ma-trade. Derivatives naman is meron kayong, let's say, contract, then yung contract na yun is meron kayong agreement doon, etc., etc., para makapag-trade kayo ng derivatives. Bye-bye!